Okay, so since we're done dito sa basic input natin, ang gagawin naman natin is magkakaroon tayo ng validation. So ang gagawin natin, we need yung if condition natin to check if yung input na number ba ay valid siya or hindi. Baka kasi mag-input ng letters yung user natin. So kailangan na-validate yon ng mismong system natin. So first, ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng if. So sa if natin, gagamit tayo ng is none na function. Ibig sabihin nito, chine-check niya if yung number ba ay valid siya or hindi. So yun yung pinaka-purpose ng is none. Ibig sabihin yan is not a number, ganun. So chine-check if yung number is valid ba siya. So ang itatawagin natin dyan ay si num1. And then, gagamit tayo ng logical operator dito na OR. Yan. Bakit ka gagamit ng OR? Kasi dalawang number yung i-check mo. Yung num1 and yung num2. So, ang gagawin mo ulit dito is none. Then, sa loob niyan, tatawagin mo si num2. Okay, so yan ngayon yung magiging if condition natin. So, sa if condition natin, ang gagawin natin, tatawagin natin si document.write. So, ang sasabihin natin dito ay error. Please enter valid number. Kasi nga, baka ilagay ng user natin ay letters or non-valid numbers. Then, lalagyan lang natin siya ng BR. Then, semicolon para sa if condition natin. Okay? So, after nun, magkakaroon naman tayo ng else dito. So, let's say, valid yung in-input ng user natin. So, if that is invalid, so kukunin natin to, erase, ilalagay natin siya sa else natin. Okay? So, next naman, copy ulit. Papalitan naman natin to ng product. Ang product will be yung multiplication natin. Then, papalitan natin to ng difference. Yan. So, ito naman yung minus natin. Then, ito naman yung division natin. Okay, so, papalitan natin siya ng division. So, ang gagawin lang natin next dito is kukunin natin itong part na to. Then, please, papalitan lang natin siya ng product. So, sa product natin ay papalitan natin to ng product. Yan. So, ayan, papalitan lang natin siya ng product. Then, next is copy. Then, paste. Then, palitan naman natin siya ng difference. So, kukunin natin to. Paste. Then, copy ulit. Paste. And then, kukunin natin yung division natin. Yan. So, papalitan natin ng division ito. So, ngayon, meron na tayong output para sa result ng ating computation. Okay? So, let's check yung output natin. Nagre-reload lang siya. So, reload. Enter natin A. Then, papansin nyo, sabi niya, error, please enter valid number. First number, 9. Second number, 9. So, ibig sabihin, not a number yung ini-input ng user natin. So, meron siyang validation ngayon. Same thing, 5, 5, so 5. So, ang problem ngayon dito is hindi alam ng program natin kung ano yung i-output. Gagawin natin guys, kukunin natin itong mga to, copy and then erase nyo siya. And then, ipapasok natin siya dito sa else natin. Yan. So, mag-enter lang tayo ng dalawang number and then a-enter na yung apat na
mathematical operations natin. Okay, so lagay lang natin ay 5 and then 5. So first number and second number will be 5. Ang sum natin 10. Product natin 25. Difference 0 kasi 5 minus 5 will be 0. And yung division natin will be 1. So yun ngayon yung mathematical operators natin using yung JavaScript natin.